Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, James 4:14, sundas yung mata akong basahon din eh. James 4:14. Bible says, whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. So, in the book of James, ito makita, ato ang sigutan man ini kabuntagon karon is the 7 facts of life. Ito ka kamatuoran sa kinabuhi sa tao. That's why in the book of James ato makita din ha, talks about life. Yan siya, whereas you know not what shall be on the morrow. Ang atong ugma wa ta kay balo. So pitam nang walay angayan ikapang hinambog sa ato ang kinabuhi, mahitungod sa umaabot or mahitungod sa ugma. We don't know what tomorrow brings. Huh? So for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. Kana bitong sa magluto ta og kanon. Ablihan na to ang kaldero. Malisngaw. So, muna ang gitawag vapor, alisngaw lang. Lahi siya sa smoke. Ang smoke, ang aso, dugay mawala. Pag may aso diha, adi na siya dali mawala. It will last long, no? Pero ang vapor, pag abli mo, kalit lang nagsigahanang, pag gawas, wala dayon. Muna nga ang gihulagway sa tuang kinabuhi, it is like a vapor, not a smoke, no? Dili sa kaaso, kundi alisngaw. Yung but pasabot yung ana ka mubo ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Ako na ning na-share nga message sa mga funeral, no? Service. Or ato man siguro milabayng bulan lang or karong simana ba to atong naging simana sa gunson ang ato ang pagwali sa nangamatayaan na namatyan. Buta o ka nahan pas bansalan sa magsaysay nga dating tiyalig, giusap ang pangalan magsaysay. So we went there, we preached on a funeral. Then last week dito po sa banda sa Laho, naka-preach po tayo ito sa gitawag o ilang funeral. Doon ay funeral service o nakawalita, and this message may topic nga dala. So kining mensahe tungod kay it talks about life, so ato ni siyang hatag ng mensahe, especially nito mga tao nga buhi pa. Okay, ang atong serbisyo is not a service for the dead. Our service is for the living, to prepare. Dili kay serbisyuhan ang patay. Wala tayo mahimo ng patay. Kung sa apat ng buhaton ng patay, we cannot change because he or she already face this judgment day, or sa gitawag day of execution. Or physical death is a day of execution. But pasabot gihatag na ang appointed time nga iyahang dawaton ang silot
usa sa silot sa atong mga kasalanan nga mao ang kamatayon. But ato nang isgutan further sa umabot ng mga points. But life in this world is so short. That's why you cannot brag regardless of your gitawag og financial status o sa mga kadato, mapobre ba ka, dato ba ka, wala na siya gipili. No, regardless of gender. But pasabot, anytime we will face sa gitawag og the execution nga ipahamtang si Ginoo sa tuwang kinabuhi. Okay, let's talk about the 7 facts of life or truths of life. Now, muna ang kamatuoran nga atong makita sa atong kinabuhi. Number 1, we are sons of the devil. So that is truth number 1. Kaya ilaghan kayong nag-ingon nga kitang tanang tao mga anak kita sa Ginoo. Kanta nga prayer. Na-praise diha, na-stanza diha nga or na isa ka sentence diha nga insulti, we are all God's children. Okay na siya kung gikanta siya diha sa komunidad sa mga anak sa Dios o Kristohanon. Pero kung kantahon na siya as general o sa kinatibuk ang tao sa kalibutan, we are not all God's children. We were just created by God. We are not God's children. Ingon pa sa Bible, even si Christ mismo nagsulti siya in John chapter 8, no? In John 8 verse 44, imong mabasa diha nga nagakanayon, ingon si Kristo mismo, ye are of your father the devil. So that is a very strong gitawag or makaingon tagani siguro very painful fact, no? Or painful truth na gisulti ni Kristo. Sakit siyang paminahon, sakit siya sa dalunggan. Can you imagine? Ye are of your father the devil. Now, to prove that we are the devil's children, we are the children or we are the sons, we are sons of the devil, it is because, ingon sa Bible, the nature of man. Can you imagine that? Kung imong basahon siya din in the book of John 8:44, John 8:44, ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Now, the nature of man, ato makita dira, the nature of man is, bisan ang bata, dili nimo tudluan sa pagpamakap, but the nature of a child is, muhimo or musulti siya og bakak, sagwa nimo gitudluan og pamakap, pero mamakak siya, nga naman. The nature proves nga ang the devil's nature, there is a demonic nature nga naa sa tao. Naa sa tao na punta. Nga naman, ingon sa Bible, we are sons of the devil. But pasabot mo nang ang pruiba nga kita mga anak sa demonyo, it is because bisan ang bata di nimo tudluan sa pagpamakak, pero along the way kung makahibaw na siya, mahimo siya og pamakak, bisag wa nimo gitudluan. Kung gitudluan nimo kamaturan, tudluan nimo nga musulti kamaturan, pero musulti gid siya bakak naman, naa siya nature sa usa ka demonyo sa iyang kinabuhi. Now, number 1 and 7 very crucial siya unya ato makita kining number 1 ug number 7 ato nang makita unya as a turning point. But
point number 1, we are sons of the devil. When we are born into this world, although kita nga mga ang sa kabata is mo inherit siya sa gitawag og kingdom of God, but as sa motor siya sa gitawag og is of accountability, he is accountable for his gitawag og destiny, no, sa iyahang kinabuhi. That is why ang Dios di man mo panis sa tao nga wala makahibalo og unsay kasalanan, kalapasan sa iyang kinabuhi, but when age of accountability muabot na siya sa iyang kinabuhi ngayon ana, now he's going to face sa unsa may punishment sa Ginoo niya nga mudangat sa iyang kinabuhi. But in reality, we are sons of the devil. That is in the Bible. Ye are of your father the devil. So it proves, no, the nature of man, the nature of a child, no, mo proves na siya nga kita di ay mga anak sa Yawa. Then number 2 nga to makita din ha, we are sinners before God. So number 2, kamatuoran diha, we are sinners. We are sinners before God. Makasala kita atubangan sa Dios. Yan sa Biblia, yun diha sa kitog Romans 3:23. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. So in other word, kitang tanan ay nga tao dos kalibutan, naghisgot siya diha all dili lang kay isa, all men, no? All are sinners before God. Kitang tanan we are sinners before God. Atubangan sa Dios kitang tanan makasasala. Now, wala exempted nga na. Why mo ingon nga exempted ko diha kay muni ako naghimo ko gani dili nga sa Biblia ang declaration sa Bible, we are sinners before God. Bot pasabot naa ka sa kitawag og atubang ka sa kitawag judgment hall sa Ginoo, na atubang ka sa iyahang paghukom. Ito kani atubang as human, as you are, ang judgment sa Ginoo, you are sinner. Makasasala ka. Wala na di-declare na sa Ginoo, makasasala kitang tanan. The moment kasi si Adam o si Eve, dihang si Adam and Eve, may violate sa gituwag og kabubuton sa Dios, that's the point na ang tao na himong makasasala. Si Adan raman to. Ingon sa Biblia, for by one man, no? Sa sulti sa Romans 5:12. Romans 5:12. Ingon din sa Romans 5:12, sulti sa Biblia, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So tungod din ang usa ka tawo, no, dos kalibutan, tungod ni Adam, pero mingon ta sa biblically speaking, it was Eve, pero si Adam ang gitumbok yan Nga naman, ang accountability o ang responsibility na akang Adam gihatag sa Dios. So bisag si Eve ang nakakomitar, pero si Adam ang gitudlo din nga naman na asaya ang responsibilidad. That is why very important nga masabtan nato kung tagaan tag responsibilidad sa Ginoo, kinahanglan masayod ta nga accountable kita niya na. Mayngon diri sa Romans 5:12, for by one man sin entered into the world. So ang kasalanan misulod sa kalibutan tungod sa usa ka tawo. So that is why di ka makaingon nga ay si Adam raman to, si Adam lang man to, si Eve lang man to. Tungod kaniya na lakip kita kasalanan, niabot ang sala sa kalibutan tungod kang Adam. That is why affected kita as his gituwag og kaliwatan, no? Ingon nga kaliwatan ta ni Adam, apektado ta sa unsay judgment sa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi. Ang declaration sa Ginoo, makasasala kita before God, atubangan sa Dios. The number 3 ato makita din number 3. Okay, number 3 nga kamatuoran din not only we are sons of the devil, yung nakulong sa Ginoo, we are sinners before God.
makasala kita atubangan sa Dios. So ayaw pag pangulipas wa kay sala kay ingon sa Biblia, bisan balikan pa nato ang verse 10 ani, there is none righteous, no not one. So walay tarong diri sa kalibutan, wala bisan isa. So kung walay tarong, bot pasabot makasasala ang tanan, ingon sa Biblia. Now ayon diha sa number 3, we are separated from God. That's number 3. We are separated. Okay, we are separated from God. Kana Romans 3:23 pero Romans 3:23 the same siya nga text ato makita din ha. Is that for all have sinned, for all have sinned. Ang sumpay is and come short. Muna ingon sa Biblia, come short. Romans 3:23b, and come short. What pasabot? There's a shortcoming. Dunay kakulangon, dunay na short ba? Na short. What pasabot? Kung nagputol ka kahoy, nga muni ang gitas-on, muni ang imuhang measurement, muni ang measurement dapat imputlon, unya imong naputol, di taman. Come short. Na short, dahil dunay shortcoming, dunay kakulangon. Mo po na ang atong kahimtang sa Ginoo. Una ang Dios, kita sa tao, dili ta kaabot sa Ginoo nga naman, dunay sala. Muna yung sa Bible, ang nagpa-separate ka nato gikan sa Dios. Ang tao nganong na-separate siya gikan sa Dios. Tanawon to sa Isaiah chapter 59. Isaiah chapter 59 ingon diri sa pulong sa Ginoo. Isaiah chapter 59, okay, verse number 1. Isaiah 59, then verse number 1. Yun ang pulong sa Ginoo diri. Okay, Isaiah 59, verse 1 and 2. Siya, behold, the Lord's hand is not certain, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. And verse number 2, yun diya, but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Ato makita din ha. Ingon sa Biblia, ang butang nga nagpa-separate ka nato, okay, gikan sa Dios, mao ang atong mga kasalanan, no? Nga nahimo atubangan sa Dios. Our sins and transgressions mo'y hinungdan nganong na-separated kita sa Ginoo. That is why, bisag kung saan og tawag sa Ginoo sa tao, di gyud maminaw ang Ginoo sa tao, nga naman ingon niya, di man mubo ang kamot sa Dios, di pud bungol ang igdulungog sa Ginoo. Di pud siya bungol. Ang iyang dunggan di bungol. Pero iyon siya, but nganong dili makadungog ang Ginoo? Tungod sa inyong makasalanan. Unya ang iyang dagway, iyang gilingyaw, digikan kaninyo. Nga naman, and hid his face from you, that he will not hear. Muna hinungdan, dito sa ito ang kinabuhi, ang tinudanay ang status sa kinabuhi, ang tinudanay nga kahimtang sa tao, atubangan sa Dios, o separated ka sa Ginoo, separated ka sa Ginoo. Now, maingon sure ka, naaman ko relihiyon. Kaya ang relihiyon is and then, kanang ito, religion, re means again, religion means to tie back, to tie again. So, pasabot naman ko religion. Dili ang religion mo'y makapabalik ni mo sa Ginoo sa pagkatinuod lang. Religion, it is just man-made way of going back to God. Pero that is not the way of God nga ang tao mahibalik nga to sa Ginoo. It is just a man-made way kanang sa karelihiyon. Muni akong relihiyon, gusto kong mubalik mo nang to tie back again nga to sa Dios, no? Mubalik ang tao, mubalik ang tao ngadto sa Dios, pero dili mo na ipamaagi sa Ginoo sa gitawag og aron ang tao mahibalik ngadto sa Dios. Pero muna ito humduman, yung sa Bible, separated ta sa Ginoo. Whether you like it or not, i-declare na sa Ginoo nga
layo gyud kita sa Ginoo bisag unsaon na to. Na ako kanunay ning gigamit as an illustration kaning usa ka suga. Bisan pa og kung kining connection ani maputol ni siya, bisan pag unsaon mo og switch dito, seryoso ka, muhilak pa kag dugo diha, imong hilakan kay gusto nimo ipasiga ang suga, di ka na mo siga, kaya naman there's a shortcoming, there's a doon ay gitawag og naputol nga connection. Mao po na atong kahimtang sa Ginoo. Di kita mahibalik sa Ginoo bisag unsaon patug paningkamot nga naman. Dili man kita makabahibalik. Kung dili gina siya mahibalik, kung di po na ibalik. Ya kita po sa atong kinabuhi, dili kita ang makabalik niya na naay pamagi ang Dios nga atong makita niya sa atong katapusan nga pagtuon. Now, we are separated sa gitawag of from God. In number 4 atong makita din sa ikaapat, we are sentenced or already sentenced. Okay, we are sentenced. Pero atong matangan already, no? Sentence sing word or judge by God. But pasabot gisintensyahan atas Ginoo. Kita nga mga tao sa kalibutan, ang pagtuo magud sa tao nga mobalik pang Ginoo paghukom sa mga buhig sa mga patay. O tinuod ba na? Wa man tay question ana. Tinuod ba na siya? But remember, kung mubasa ta sa Biblia, daghan kayong siya mga judgment nga iyang ipakita dinhi. Okay? Daghan siya og mga judgment. Judgment niya sa tao, we are already sentenced. Pag ingon sa Ginoo, makasala ka. Hukom na sa Ginoo, gideclare na sa Ginoo nga sinner ka, sinner ang tao, unang pag-abot diri sa gitawag og Romans 6:23, mao na ang judgment sa Ginoo. Ang sasulti sa Biblia diya, ingon ang pulong sa Ginoo. For the wages of sin is death. So ang sala diay sa tao, doon na siya'y bayad. Ang bayad sa sala, ang punishment sa sala or penalty is yun diya, death. So doon na judgment ang Ginoo sa sala sa tao. Walang di ka mo ingon nga, muhibalik ko man ang Ginoo paghukom sa mga buhi sa mga patay. Gihok man na gani tas Ginoo. Ingon sa Ginoo ang bayad sa sala, kamatayon. So ato hinumduman sa atong kinabuhi, there's a past judgment, there's a present judgment, there's a future judgment. Atong tingali judgment. Now, unsa man yung gitawag og past judgment, present judgment, and future judgment. Yan naman, dapat atong masabtan na siya. Kay basi masita una-una nga ay mubalik pa man ang Ginoo paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Actually diha ang buhi diha is those who are saved. Ang patay diha is those who are unsaved. Ato makita diha. Now, past judgment, naghisgot siya sa ato ang gitawag og it talks of or that speaks of our destiny. So naghisgot siya sa ato ang destiny. What pasabot gitag-an na si Ginoo kung asa ka padulong. Gihukman tas Ginoo kung asa ta padulong. Duha lang gyud ang lugar na padulungan sa tao. Okay? Wa lain-lain na ning lugar, either heaven and then hell. Kana lang duha ang gisulti sa Biblia nga lugar nga padulungan sa tao. Now since ang judgment sa Ginoo makasala ang tao, dunay sala ang tao, and the wages or penalty of sin is death. Now, duha na kaklaseng kamatayon ang gisgutan sa Biblia. No? Doon na tayo gitawag og physical nga death, ug doon na tayo spiritual nga death. No wonder nga ang tao di gyud modunar aning kinabuhi.
Ni mo donar aning kalibutan ni bisag unsaon pag ibig si Michael Jackson ni hired siya pinaka manggialamon nga mga nutritionist sa iyang panahon. Nag-hire siya daghan kay mga doktor sa iyang panahon nga moatiman sa iyang lawas. Pero sa tan-awan mo si Michael Jackson, patay man gyapon. Nga naman, dili pwede. Why si bisan kinsang makabuot, bisan pag pinaka maayong doktor des kalibutan, dili makapugong sa kamatayon sa tao. Ano man ang kamatayon sa tao? Ang kining kamatayon ba? Appointed naman na siya. Appointed. Ha? Mga appointed, di ka makahibalo nga, di ato mga ibalaan nga, nakay appointment. Ang tao, or ang usa ka empleyado, doon na siya appointment. Na siya sugdan, na po siya katapusan. Pagtagaan kay kag appointment, nga na siya kanabang expiration. Na siya ending. Pananglitan kung government employee ka, tama lagi kag pila man ron. Na sila early early retirement. Sa una, pabuton jud kag 60 ka kutob. Di na nakakuanda. Undang nakapag 60 na imong edad, di ka tama imong appointment. Di naman makabenepisyo ang gobyerno sa imo ha, kay hindi kabot niya sa imong trabaho, magtutulog na lang kayo, idara naman ka. Di na kayang lawas. Tuwag na lang sa opisina. Tama na ka sa hinta. Kay dili na ka kining gitawag og productive sa imong trabaho. Sa doon ay gitawag og appointment. Doon ay gitawag appointed time. Mo na ang kamatayon. Physical kamatayon. It is appointed. Kung ingon diri sa Hebrews, kung iyong basahon ang book of Hebrews, Hebrews 9:27, this is also muna yung part sa gitawag og truth sa ato ang kinabuhi. Okay, Hebrews 9:27, yun ang Bible diha, and as it is appointed unto men once to die. Okay? Pag yung once to die, that refers to physical. Kausar man mamatay ang tao physically. And as it is appointed unto men once to die. But after this, the judgment. Amayon siguro mo, naipilsa po nga, akatod ay si Juan, Lazarus. Kaduha man to namatay. Doon ay mga ingunana nga mga exemption sa Bible. To prove nga, kay gusto sa Ginoo nga i-prove niya nga doon ay resurrection, ayan, gibanhaw si Lazarus. So, doon ay mga exemption sa Bible na itong matawag. Napoy mga tao, wa namatay. Sila si Enoch, wa man to niagi kamatayon. Elijah, wa man to niagi kamatayon, physical na kamatayon. Mga exemption sa Bible na ito makita, pero dili na mo ay pinakakuan yun, normal. Ang pinaka-normal yun nga ang tao mamatay, makausa. Sa umabot ng rapture, ani nga time, daghan mga tao di makagi kamatayon physically. Kay i-rapture sa Ginoo. Pero ang pinaka-rule sa Ginoo, pinaka-normal nga rule sa Dios nga ang tao mamatay gid siya kausa physically. Yun nga. And as it is appointed unto men once to die, and say once to die, but after this the judgment. Sin ay judgment. So kung sulti lagi, natay past judgment, present judgment, and future judgment. Now we talk about our destiny. Ang declaration sa Ginoo, because you are sinner before God, yung sa Biblia, makasala kita, doon na kay sala, doon na say kabayaran. Death, mamatay ka physically, pero mamatay po ta spiritually. Munang gitawag unya, mabasa na to na second death. Dito sa future unya nga judgment. Now, present judgment. Bot pasabot, kining past or judgment na to karon gihukman ta tas Ginoo asa ta padulong. So, hinukman na ta. Nagkinabuhi tayo sa kalibutan, pero padulong ta sa impyerno. Nga naman, makasasala man ta. Padulong ta dito sa impyerno. Pero ano sa itong present judgment? Sa may present judgment karon sa Ginoo sa itong kinabuhi? Tanawa sa John 3:18. Kinay present judgment ato makita din atong palibot kalibutan karon. Ato John 3
verse number 18, then up to verse number 21. Ingon ang pulong sa Ginoo din ha. John 3:18, ingon ang pulong sa Ginoo, he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Oh, already. Ngagamit ang word nga already ha. You are already condemned. Ingon sa Biblia, he that believeth not is condemned already. Huh? Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse number 19. Unsa na nga condemnation? And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Now ato makita unsa dining partial judgment karon, doing evil. Yan si Kristo as light sa kalibutan, pero sa gimo sa tao, they do not come to him. Iyon sa Biblia, wala sila mo doon nga to kang Kristo. Even they hated him. Ngayon sa Biblia, instead of loving the light, they hated the life. Iyon sa Biblia. Why? Because their deeds, but for everyone that doeth evil, hateth the light. So, ang hinungdan ay nga, kinimutawhana, na ang pabilin sa gituwag o pag naghimo sa mga dautan, tungod kay, wa sila mo dool sa tinud-anay nga kahayag, nagpabilin sila sa ilahang, gitawag og kinibang problema sa pagkamakasala sa tao, na anta si Kristo nga kahayag, pero kay di man sila gusto sa kahayag, munang di patuyangan sila sa Ginoo sa paghimo sa dautan. Tanawa sa cross reference Romans chapter 1. Romans chapter 1 verse number 18. Tanawa din unsay gihimo sa Dios kaning pas sa mga tao. Muna ang judgment sa Ginoo sa ilaha. Present nga judgment nga gahitabo sa kinabuhi sa tao. Verse number 18 ingon diha, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse, because that when they knew God, they glorified him, not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools. Daghan kaning klase sa mga tao din sa kalibutan. Kanang nagpatutuo nga mga banggialamon mi, mga wise mi, mga brilliant mi nga mga tao, mga mga doctorate mi, mga master kuan mi. Daghan kay mga tao ga-claiming ang ana, klase sa mga titulo. Professing themselves to be wise, but they became fools. Nga naman, kahibalo sila, nakailaon ta sila sa Dios, but they glorified him, not as God. Naghimong vain in their imaginations. In verse number 23, anong nahimong vain ang ilang imaginations o mga foolish ang ilang kasing-kasing ipanggitan. Verse number 23, and change the glory of uncorruptible God into an image. Can you imagine na? Gina-change ang glory sa Dios sa usa ka uncorruptible God into an image hulagway made like to corruptible man, and to birds, and four-footed beasts, and creeping things. Verse 24, tanawa ang judgment sa Ginoo. Wherefore, God also gave them up. Munang judgment, present judgment sa Ginoo sa tao. Asa to? Verse number 24. Okay, verse number 24. Yan diya. Wherefore God also gave them up to uncleanness
That's His judgment. Judgment na sa Dios sa tao. Muna ang present nga judgment sa Ginoo paghimo sa dautan nga mga buhat. Isa diha. To uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who change the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause, tungod ani nga hinungdan, God gave them up unto vile affections. For even their women, He changed the nature used into which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust one toward another, men with men working that which is unseemly and receiving in themselves that recompense of their error, which was meet. Tingala ka nganong kaning mga bayot, wa man ay matres, pero nganong nidaghan sila. This is the result of the present judgment of God to mankind. Manaman, daghang mga tao nga nakailas tinuod nga Dios pero wa gi ilan lang ang Dios. Instead, ilang giilisan ang tinud-anay nga Dios sa mga Dios nga madunoton. Munang sadly, dunay usa ka religion, dako nga relihiyon. Daghan kayo og membro bayot. Kaya naman na, dili no ma-change ang kamatuoran sa Biblia. That's the present judgment or punishment judgment sa Ginoo sa tao sa kalibutan. Ganang din sa ato ang grupo nganong ginabadlong nato na magbinakla atong badlongon. Nga naman, that is not the way we kanang magpakita tas kalibutan, di na mo ay pamaagi. Men should be men. Ladies should be ladies. Men should act as men. Ladies should act as women. Di naman na ma-change. Karon pati naghanang tumboy. Karon makig-away na mga LGBTQ sa panahon, LGBTQ+. Grabe na mo yun nga among rights dito sa Amerika. Grabe kung tanaw ko mga video pagka. I believe history repeats itself. Kung unsay nahitabo ni Noah, unsay nahitabo ni Lot, the same sa mahitabo sa umabot nga panahon. Sa time ni Lot before gi-judge sa Ginoo ang Sodom and Gomorrah, it was full of kining mga LGBTQ ang ilang lugar. Sa panahon ni Lot, the same. They're giving to marriage and drinking. Basta yung just like the days of Noah and the days of Lot ang umaabot ka panahon. And no wonder sa atong panahon karon mas isog pa. Sa una, ang bakla in tao sa una, di gid magpahibalo nga bakla kay hadlok bulihon, hadlok biyayon. Karon ay proud pa. Kanyo imagine sa una gatago pa man sila, wala sila nang nagdagdag. Pero karon dayag sa atong mata. Grabe gyud ang gituwag dayag nga rebellion dayag nga rebellion batok sa pulong sa Dios o batok sa kabubuton sa Dios. Why tabo doing evil in this present time? That is God's judgment aning matawhana. That's the present judgment sa atong panahon karon. They were judged. Gitugutan sila sa Ginoo paghimo, pagpadayon o paghimo anang mga dautan nga buhat. They are thinking, grabe ni amo talent ni amo kining amo mga may man sila magpakatawa, why question ang magpakatawa sila. Pero ang kamatuoran nga imong gi-change ang imong kinabuhi, unya gi-change nimo ang imong nature lalaki, nga unta babae imong partner babae ang imong mahimong partners kinabuhi, lahi na di na ka maibog babae, maibog na kaglaki mo na pinaka worst nga naman. Mo na judgment sa Ginoo, gitugutan, gialaw mo sa Ginoong mahitabo ingon ana sa imong kinabuhi, nga naman gahi mo magulo. Mo masulti sa Biblia unya kini matawhana muning matawhana nagprofess professing to be wise. Magpakaroon manggi alamon mi, bright mi. Mo tanawa, they become fools, nga buang-buang ang mga tao.
Nasahol ni mga pulong siya, sakit kayo na eh. Sakit kayo na eh. Kumpara ni sa katao nga, ingon ana ang kinabuhi. Pero that's the fact. Muna judgment sa Ginoo. Gitugutan sa Ginoo maghimo sa ilang kinabuhi padayon maghimog mga dautan. That's the present judgment sa Ginoo. Ang destiny nimo, ang destiny sa tao, impyerno na, padulong na ito, impyerno. O sa iyang adlaw-adlaw ang kinabuhi, gitugutan sa Ginoo maghimog dautan, maghimog dautan, maghimog dautan. Nga naman, nakasala man ang tao. Pero na pa'y future judgment. Sa may napit, muna gitawag og degree of punishment. Degree of punishment. In the future, muna gitawag second death. Hell, as known as hell. Pero ang ato din pinaka word is lake of fire. Revelation 21 verse number 8. Ingon ang pulong sa Ginoo din ha. Muna ang gitawag second death. First death, physical death. Second death is muna ang first. Physical death. Muna ang first. Muna ang spiritual death. Second. Asa na kita? Revelation 21 verse number 8 ingon diha, but the fearful, unbelieving and abominable and murderers are warmongers and sorcerers and idolaters and all liars. That's the nature of the devil. Muna itong panunod kinang pagkabakakon. Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So the future judgment is degree of punishment. That is why ang atong mga kasalanan na gipangsulti is palawan, di matinuohon. Kung imong i-compare ang gitawag murderer and liar, murag diferensya kayo og kuan. Pero the same sila destiny. Malayar man or murderer, parehas lang atuan. But let us not forget, there's degree of punishment. That is why ang Biblia, very specific, he is using the term lake of fire. Ano naman? Yung gayet lake of fire, mura na siya og kawa. Anong itawag lake of fire? Dili siya gitawag og lake of water. Pero yun na, lake of fire. Now, can you imagine lake of fire? Dili parehas og gilawmon, na imabaw, na ilawom, na pinakalawom. So, I believe this is because God is just, God is fair. Di man pwede nga iyahang panisan, di man pwede nga parehag punishment ang liar o ang murderer. Ang destiny, parehas lang. Kalayo. Destiny, parehas lang. Pero ang degree, naglahi na. Ano man, namay mabaw. Nampoy lawom-lawom. Nampoy pinakalawom. Og tubig po na, at sumala sa nagtuon din ha, ang pinakadaplin dili kay bugnaw. Abot sa lalong magkabugnaw. Abot sa pinakalaw, pinakabugnaw. Pero di may tubig. Kalayo man na. Huh? So that is the degree of punishment. Dili parehas ang degree of punishment because God, I believe God is a God of justice. God is a God of fairness. Di pwede nga ang liar, murderer, parehas lang og aduan or kining gitawag og sa pinuban diri nga mga kasalanan. Fearful. Actually kining fearful, dili na siya fearful na agitog away. Di mo sukol. Ang fearful din daghang mga tao mahadlok mo confront o mahadlok mo basa sa Bible. Ngano man, mahadlok mabadlungan ang kasalanan. Ano mga tawhan at talawan? Di matubang bas ka matuoran. Di gusto matubang, di gusto nga mailan nila ilang kagalingon, kinsa sila.
Kay kung mubasa ka sa Biblia, you will understand and you will know who you are. The Word of God will reveal what is inside of you kung mubasa ka ani. Mga mga tao, di mubasa sa Biblia, mahadlok, di ka basa sa Biblia. Ano man, talawan ng mga tao, hadlok sa Biblia, hadlok sa pulong sa Dios, hadlok i-confront sa pulong sa Ginoo. Ito nandito, they love darkness rather than light. Matong gibasa kanina, di ba sa John chapter 3:19, 20? They love darkness rather than light. Yan naman, because di sila gustong ma-reprove ang ilang daotang buhat. Muna ang pulong sa Ginoo, daghang mataw di mo hadlok. So sa padiha, abominable, murderers, warmongers, sorcerers, liars. Makikita dili parehas ang degree of punishment, pero the same destiny but different degree of punishment ato makita din ha. And number 5. Dugay-dugay ta din ha. Number 5. Number 5 ato makita din ni. Now, remember how we are sinners before God, separated from God because of our sins. We are already sentenced or judged by God. Gijudge na ta sa Ginoo sa destiny, ang atong padulungan, imperno or lake of fire. Unya atong daily life, gijudge sa Ginoo, pinagis pag-alaw o gitugutan tas paghimog mga daotan busa kamong mga tao, viewers nga makadungog ani nga preaching. Kung imong kinabuhi nagpabilin des mga bisyo ni kinabuhi, take note, gitugot na sa Ginoo na maghimo kas kada adlaw nimong binuhatan nga di mao kay gahi kag ulo. But usabot gialaw kas Ginoo nga mohimo og mga daotan kay gahi kag kasing-kasing, gahi kag ulo. Mas gigugma nimong kangit-ngit kaysa kahayat. And future judgment moabot unya dito ka asa kan dapita aning lugara kanang gitawag lake of fire. Murag kitang tao ang atong hulagway naata sa gitawag og death row. Naata sa death row. Naglinya ta, padulong dito. Mga tao, padulong dito. Naglinya, mao nay judgment. Padulong na ta dito. Kanang mga tao nga nasa death row, wa na nay kagawasan. Kung why pardon nga ihatag ang Dios o pardon nga ihatag. Kanang mga tao nga nasa death row sa atong prisuhan karon, kung why absolute pardon ihatag ang presidente, di na kalingkawas. Kita pod kung wala ay absolute pardon, di po ta kalingkawas, padulong kita dito. Nagpadulong na kita dito. Pero kinahanglan absolute pardon. Pero naana, pero ang tao gahayo kasing-kasing. Atong isgutan sa umabot kay panahon na nao. Ihimo na ni Kristong absolute pardon. Solusyon sa Ginoo. Di pa ta samtang napakabuhi pa kalawas sa lawas, pwede pa ka makalingkawas ana kaya pamangkagi may execution. Pero umabot na gani ang puntong i-execute na ang judgment sa Ginoo kamatayan sa lawas, wala na ulahin na ang tanan. Pero samtang buhi pa, pwede pa tang makalingkawas anang ato pag-adto sa impyerno. Pero sa kitog absolute pardon nga gihatag sa Ginoo. Number 5 ato makita din we are or we can't save our soul. Apa? So we can't save our soul. Pinaagi sa ato ang mga gitawag og pamaagis kinabuhi, dili na to maluwas atong kaugalingon. Bisag unsaon para atong bisag pag unsa pa kanindot sa binuhatan imong ipasigarbo diri sa kinabuhi nimo, di gid ka maluwas ana. Ano naman? Ang Isaiah, tanawa ha, Isaiah 64:6, nagsulti ng daan. Nganli ang tanan nimong mga maayong buhat. Okay, dini kabuntagon. I-challenge ta mo, even sa to ang viewers, so
i-challenge ta mo nga nganli ang tanan nga pinakamayong buhat nga imong nahimo dito sa kalibutan. O kwintaha pila ka buok. Siguro ta ito na mahinumduman. Pero ingon sa Bible, Isaiah 64:6, but we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses, dili kay righteousness lang, isa. Kung niliin siya, all our righteousnesses, tanan nimo. All man, all our righteousnesses, ang tanan nimong pagkamatarong Diyos kalibutan. Ingon sa Bible, are as filthy rags. So, giulagway sa Dios nga ang pinakamaayong buhat nga imong nahimo diri sa kalibutan, yung sa Biblia sama sa hugaw nga trapo. Filthy rags. Kanya imagine ana? Filthy rags, ang imong pinakamaayong buhat ha? All your righteousnesses. Yung sa Biblia, hugaw nga trapura na atubangan sa Dios. So di jud ka kaluwas sa imuhang kalag kung basihan nimo imuhang unsa righteousnesses kana righteousnesses nimo. All your righteousnesses kung imong basihan di jud ka kaabot sa langit. So you can't save your soul. Sa tanan nimong ipanghinambog nga mayong binuhatan, muna'y kamatuoran sa kinabuhi. Sentensyado ka pa, nga naman, kung moingon ka karon nga, akong luwason akong kalag, pinagis mayong binuhatan, ingon sa Biblia, ang bayad sa sala. Kamatayon. O man, ingon ang Biblia nga, kung nakaisala, bayaran nimog mayong buhat, o righteousness, di man, o man, ingon ang Bible diya nga, the wages of sin is righteousness. Wala man isulti. Hindi pwede nga bayaran nimo ang silot sa imong sala. Pinagis binuhatan nimo maayo. Kung ikaw mo bayad sa imong sala, magpakamatay ka. Adto ka mamatay sa ikaduhang kamatayon sa lake of fire, second death. Maunay bayad sa sala. Dili kay ang bayad sa sala kanang gitawag og maayong buhat, dili ay. Wala pa na usab ang Bible. Wa gyud na gisulti sa Biblia nga ang bayad sa sala maayong binuhatan. Wa gyud. Wa ang gisulti sa Biblia ang bayad sa sala kamatayan gina wa gyud na nausab. Ug kana nga kamatayon di lang kay pisikal, ikaduhang kamatayon spiritual, impierno or lake of fire. Mo ang gisulti sa Biblia. Busa kung sa inyong paghuna-huna makabayad mo sa inyong makasalanan, kaya himo mo mga maayong binuhatan, you are totally wrong. You have a twisted belief. Kung ano itong makita sa imong kinabuhi. You are just accepting the teaching of men. No? Kaya kaning ingon ani at katudloan nga, maluwas na ko akong kalag, pinagis mo bang himog maayong binuhatan, tudlo na sa daghang mga tao, tudlo na sa daghang kay mga relihiyon karon, tudlo na sa nagkalailahing denomination karon nga maluwas maluwas ing imong kalag kung maghimo kag mayong binuhatan. That is not God's way, that is man's way. Dili na paagi sa Dios. Kining klase nga pagtudlo sa kaluwasan nga pinagis mga binuhatan. Unsa daing kamatuoran number 6? We need the Savior. Kinahanglan kag manluluwas. Di ka kaluwas, sentensyado ka na, di ka kaluwas. Ang atong gikinahanglan is manluluwas. Dili kay ikaw mo yung luwas sa imong kalag, dili ka kaluwas sa imong kalag, pinagis mayong binuhatan. Kung mo bayad man ka sa imong sala, dito ka mo bayad. Dili ni. Bitaw na nga ang manluluwa si Kristo namatay dito sa cross sa Kalbaryo. Dito siya sa cross, nibayad sa atong kasalanan, iyang gihatag iyang kinabuhi,
ingon nga kamatayon, giula niya iyang dugo, kay ang bayad sa ato ang sala, kamatayon, therefore si Kristo kinahanglan siyang mamatay dito sa cross sa Kalbaryo. That is why siya namatay sa cross. Kay mao man ay bayad sa sala, kamatayon. Therefore si Kristo namatay dito sa cross to pay the penalty of sin. Nga mo ang death, unang siya namatay. Kung ikaw magpakamatay, dito ka. Dili di sa cross. Di pang pagkamadawat kung magpakamatay ka sa cross. Imong dugo, di man ang ngayan. So, dito ka mubayad. Kaya mo man na-exalt sa Biblia, kung ikaw ang mubayad, kamatayon sa impyerno, dito sa lake of fire. Si Kristo ang nibayad, kamatayon sa cross. Grabe ang torture. Kaya ang giagian po ni kamatayon ni Kristo dito sa cross, di po na basta-basta. Grabe ang torture. Kaya kamatayon sa cross. Para lang luwason ka. Na si Kristo ang Savior. Dili ikaw, dili ako. Si Kristo lang ang bugto nga manluluwas. Wala lang ang manluluwas sa kalibutan. Si Kristo lang. Dili ang relihiyon. Na kung gusto kang mubalik sa Dios, dili relihiyon. Ang pamaagi si Kristo. We will be reconciled back to God kung atong dawaton ang usay gihimo ni Kristo sa Krus Kalbaryo. Kung atong dawaton ang maayong balita, this is the gospel na atong gitawag. We have this gospel, the how Christ died for our sins. He was buried, then He rose again the third day according to the scriptures. So ato makita din mo ang atong gospel karon mo nay makareconcile dato balik sa Dios og mao nay pamaagi nga kita number 7 mamahimong we will surely become sons of God. Ang pamaagi na ma-reconcile kita balik sa Dios is the death of Christ. So si Kristo na ang mahimong usa ka pamaagi aron kita mahibalik ngadto sa Ginoo, and we will surely become sons of God. Ato makita din ha, munang daghan kay mga passages sa Biblia, if we put our trust, if we put our trust or faith in His blood, in Christ, mamahimo kitang anak sa Dios. Now, sa unsang pagiha nga mabaluan nimong anak sa Ginoo. Tanawa din Romans chapter 8. Dili ka mahimong anak sa Dios kung wala ka ani. Saan yung pagkaibalong anak ka sa Dios? Okay. Romans chapter 8. So, doon tagbasa sa verse number 10. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. But if the spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, okay? The spirit of God, that raised up Jesus from the dead, dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh, for if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So, in other words, you have to understand that the Spirit of God dwells in you. Ang kanos ama na nahitabo nga naa kay Espiritu sa Dios.
Ephesians 1:13 imo makita din ha, ato ning pinaka verse tong milabay nato nga itun-an. Ephesians 1:13 nga napulong sa Ginoo. Karos aman kay gipuy-an sa balaang espiritu. Iyon sa Bible, in whom ye also trusted. After that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe. Iyon sa Biblia, ye were sealed. In other words, you were indwelt with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance, until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. The Spirit of God becomes a down payment. There's atuang kinabuhi. Ang gipaunahan tas Ginoo, gidawnan tas Ginoo. Unsa yang gidawn? The Spirit of God. The word earnest, which is the earnest of our inheritance. Kanang word earnest, patinga ba? Down payment. Gipuy-an ka sa Holy Spirit, sa diyang mituo ka sa maayong balita. Dili sa tungod kay nagpabautismo ka or nagpabunyag ka, dili na mo pamagis Ginoo. Kaya kang tudloan na karon nga puy-an kuno ka sa balang espiritu, sa di magpabunyag, magpabautismo ka. Dili. Ang ilang tudlo before the cross. Naon to ha? Before the cross, mo biya na hinitabo. Diba sa time ni Kristo? Sa time si Kristo nagpabautismo. The Holy Spirit ni kunsad, ni puyo nga to sa iya. So ang ilang teaching, mupuyo ang balang espiritu sa diyang bautismuhan ka. Dili. Kana siya nga teaching back to the earthly ministry of Christ. Pero after the cross, lahi na. Nausab na siya. Ano naman? Dili na ang bautismo sa tubig. Kundi ang pagsalig, pagtuo nimo sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, unsa imong pagtuo sa maayong balita, maunay pamaagi nga ang Espiritu sa Dios mosulod diya sa katao. Dili sa diyang gibautismuhan siya. Pero balik sa ministry of Christ, muna nahitabo. Pero di man ta sa teaching of the earthly ministry of Christ, because that teaching, katong gitudlo ni Kristo sa iyang earthly ministry, intended kato sa mga Jewish people. Now, after the cross, after His death, burial, and resurrection, it's a different dispensation. We are in the dispensation of grace. Nga lahi na ang proseso sa pagdawat sa balang espiritu. Ang pagkaangkon sa balang espiritu is when we trust the gospel of our salvation. Yung sa Biblia. In whom you also trusted after you believe. Yung sa Biblia, after you believe, nakadungog ka sa maayong balita sa pulong sa kaluwasan, na imong gisaliga si Kristo. And after you believe, you're indwelt, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Muna yung sa Biblia, we will surely become sons of God. At makita din ha, if we have the Spirit of God, makaingon kang anak ka sa Diyos. Sa unsang paagi ha? By believing what Jesus Christ did on the cross of Calvary. Makaangkon ka sa balaang espiritu. Kunya, tawgon ka sa pulong sa Ginoo, anak sa Dios. So, ang turning point from sons of the devil, now you will become sons of God. Muna ang pinakanindot niya. Kamatuoran sa kinabuhi sa tao. Tinuod man na himutang anak sa yawa sa kagayon. Pero karon asa man kang dapita, asa ka naglingkod, nagbarog, o nagpaminaw, o nagatanaw sa mao nga broadcast karon, if you put your trust, faith in Jesus Christ, tong sa iyang gihimo sa krus sa Kalbaryo, that's the gospel. Our gospel is 1 Corinthians. 1 Corinthians 15, 1-4. That's the gospel. Asa makita din ha. If you put your trust on Christ, sa unsa iyang gihimo dito sa krus sa Kalbaryo, you will indwelt yung sa Biblia. Pagapuy-an ka. Pagapuy-an ka sa balaang espiritu. You were sealed, yung sa Biblia, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kung pasabot, nahimo kang anak sa Dios.
Kay ang anak sa Dios katulang dunay espiritu sa Dios. Nga abot or na ilang na bato na or ni puyo diha sa ilang mga kasing-kasing. Yung sabi niya, katong wala espiritu sa Dios, dili iya sa Dios. Sumala sa itong gibasa Romans chapter 8. Those who have not the Spirit of God, they are none of His. Itong makita diya. But if the Spirit of God dwelt in you, kung ang espiritu sa Dios ni puyo diya kanimo, kanos by trusting what Jesus did on the cross. Dili sa unsay imong pagpabautismo, dili sa unsay imong pagsunod sa mga unsay mga sakramento, unsay mga gitawag og ordinansa nga atong ginasunod, kun dili sa dihang kita nakadungog sa pagwali sa maayong balita nga mao ang himo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Ug mao na mahimong pamaagi nya kaning number 1. Ang turning point mahimong number 7, mahimo kitang anak sa Dios gikan sa pagkaanak sa yawa. Mahimo kitang mga anak sa Dios.